Ngayon ay pag-uusapan po natin ang matinding pagbagsak ng mga tinatawag na Made in USA coins. Yan. Ano nga bang dahilan sa likod ng pagbagsak na ito? May kinalaman ba ito? May kinalaman ba dito ang mga pulisiya ni Pangulong Donald Trump, lalo na ang kanyang US Crypto Reserve? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer natin dito sa ibaba ng screen. Yan. Simulan po natin sa kung ano po ang Made in the USA coins at bakit po ito apektado. Ayan. Ang Made in USA coins ay mga cryptocurrency na may direktang ugnayan sa mga American-based blockchain projects o sa mga grupong malapit kay US President Donald Trump. Marami po sa mga coin na ito ay bahagi ng kanyang tinatawag na US Crypto Reserve, isang initiative na di umano'y magpapalakas sa mga American-made cryptocurrencies. Sa simula ay nagkaroon po ng magandang paggalaw sa market ang mga coin na ito matapos i-announce ang Crypto Reserve. Ngunit sa paglipas po ng panahon, nagkaroon ng negatibong epekto ang iba't ibang macroeconomic factors, kabilang na ang pangamba sa recession at mga bagong tariff policies na ipinatutupad ni Pangulong Trump. Ito ang naging dahilan ng pagbagsak ng presyo ng maraming mga Made in USA coins. Ayan. Ngayon ay ano po ang epekto ng Crypto Reserve ni Pangulong Trump? Ayan, isa po sa pinaka-kontrobersyal na bahagi ng administrasyon ni Pangulong Trump pagdating sa crypto ay ang kanyang Crypto Reserve. Una po niyang ipinangako na ito ay magiging isang Bitcoin-only reserve. Ngunit kinalaunan, isinama niya ang iba pang mga American-made tokens. Sa halip na mapalakas po ang market, nagdulot ito ng matinding volatility o di inaasahang pabago-bagong galaw ng presyo. Ang mga coin na kasama po sa Crypto Reserve ay unang nagkaroon ng gains, pero kalaunan ay bumagsak ng husto. Halimbawa ay si Cardano. Ayan. Si Cardano ay bumagsak ng halos 40% matapos ang announcement. Ang mga token na may kaugnayan po sa Trump-backed World Liberty Financial tulad po ng Link at saka Aave ay bumagsak din ng halos 20% matapos po ang Crypto Summit. Ngayon ay ano naman po ang papel ng recession at saka tariff policies? Ayan. Bukod po sa Crypto Reserve, isang malaking dahilan ng pagbagsak ng Made in USA coins ay ang pangamba sa US recession. Kapag may recession ay mas nagiging maingat ang mga investors. Kaya bumababa po ang demand sa mga risky assets tulad ng cryptocurrency. Ang mga coins na malapit po kay Pangulong Trump ay mas naapektuhan dahil sa uncertainty sa kanyang economic policies. Dagdag pa rito ang mga bagong tariff o buwis sa mga imported goods na ipinatupad ni Pangulong Trump. Sa unang tingin ay mukhang walang direktang epekto ito sa crypto market. Pero sa realidad, pinapabagal po nito ang overall economic growth ng Amerika. Kapag humina ang ekonomiya, maraming investors ang nagiging mas konserbatibo. Kaya bumababa po ang presyo ng maraming assets, kabilang na ang mga crypto. Ngayon ay bakit hindi po masyadong apektado ang non-US utility-driven tokens? Ayan. Habang ang mga Made in USA coins ay bumagsak ng gusto, napansin po na mas kaunti lamang ang ibinaba ng mga utility-driven tokens sa labas ng Amerika. Halimbawa po rito ay ang Binance Coin or BNB. Ayan, Mantra or OM at saka Bitget Token or BGB, kung saan ay bumaba lamang po sila ng 2 to 5%
kumpara sa double-digit losses ng mga American cryptocurrencies. At ano po ang dahilan? Ang mga ito ay hindi direktang naapektuhan ng polisiya ni Pangulong Trump at ng recession fears sa US dahil mas nakatuon po ang mga coin na ito sa kanilang utilities tulad po ng trading fees, staking, at saka decentralized finance or DeFi services. At hindi po sila basta-basta natitinag ng US political and economic instability. Yan. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Yan, para sa atin, ito po ay isang mahalagang leksyon tungkol sa kung paano po nakakaapekto ang macroeconomic factors sa cryptocurrency market. Kung tayo ay nag-i-invest po sa US-based coins, dapat po nating bantayan ang mga polisiya ng gobyerno ng US, lalo na kung may kinalaman po ito sa ekonomiya at saka crypto regulations. Gayunpaman, at gayon din ay mas nagiging malinaw na po ang diversification o ang hindi paglalagay ng lahat ng ating puhunan sa isang klase ng asset. At yan po ay isang matalinong strategy. Ayan, sa halip na puro made in USA coins ang ating i-hold, maaaring pag-aralan po natin ang mga mas stable at utility-driven tokens sa labas ng Amerika. Ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang pagbagsak po ng made in USA coins ay isang paalala na ang crypto market ay hindi lamang nakadepende sa technology kundi pati na rin sa macroeconomic trends at saka political events. Ang mga investors ay dapat pong laging updated sa global market trends at hindi lamang po sa hype ng isang coin o project. Sa ngayon, kung ikaw po ay may hawak na made in USA coins, maaaring pag-isipan mo pong mag-diversify ng iyong portfolio. Kung balak mong pumasok sa crypto market, siguraduhin may sapat ka pong kaalaman bago ka po mag-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.